Ito, tinatakot na naman yung ano dito, yung mga, ito yung mga islat na tinatakot. Alam nyo, dito mga kuha, recycle kahit yung tubig mula sa toilet, sa mga kusina, yan, ano yan, iniipon yan, tapos yan ini-recycle yan. Tapos yan, ito namang mga residue na kuwan, dito pinapaiga rito yung mga, ano, mga residue niya. Mga galing yan sa kitchen at saka sa toilet. Pagkatapos yan ay ini-impact. Pwede rin gawin ano yan, fertilizer. Ini-ipon naman na yung ng loader yan doon sa isang iponan doon. May stackan doon na yung lahat ng bagay pwede nating na-recycle yan. Katulad halimbawa, tingnan niyo ito. Kahit yung dumi na mula sa toilet, ito ni-recycle pa rin. Lahat ng bagay kasi kung ano, yung tubig naman kapag yun ay na, ano, na filter, ginagamit naman yun sa mga halaman. Kaya makikita nyo yung mga halaman dyan, mga puno, yung mga garden dito sa kuha. Yan ay ano, ganyan ginagamit, pinakapantilig. Napakalinis na. Minsan niya ano, pinapakugas pa ng mga, ano, yung mga pinagkainan. Ayos naman, mga kutsara. Wala nang ano, bakterya kasi nilalagyan naman nila ng ano yun, ng chemical para mamatay yung ano, yung bakterya. Kaya malinis na. Kaya kahit ipangdigo na pwede. Dahil kasi gawa nga ano yung ano, chemical. Kaya yan din ang minsan ng kagalingan ng utak ng tao. Kung paano nila itong mga bagay na basura na pero nagagawa pang ano, gamitin at may recycle. Kaya yung ating mga bagay-bagay di katulad ng bawa yung tayo nasa bahay, yung mga basura natin sa kitchen, mga ano, pwede natin magamit dyan. Pwede natin i-compose, gawin na ano, na fertilizer. Sayang naman kung hindi tatapos lang sa basura. Tapos tatakotin ng ano, tayo, nakatulong na tayo sa gobyerno. Pagkatapos ay ano, nagawa pang tulong yun sa kalikasan dahil halit na tayo gumamit ng mga ibang bibili pa tayo ng fertilizer, di libre na. Kaya yung halimbawa, tayo yung mga ano, mga pinagugasan, bawa yung tayo nagugas tayo ng mga plato. Ay kung maaari, ano, yung mga may sabon, yun ang itapon lang natin sa ano, sa kanal. Tapos yung mga wala nang kuha, yung mga pinagbabalawan na lang natin, yun ang ilagay naman natin sa halaman. Para yung ano, alam niyo lahat ng bagay yan, kung yun ikuha, yun yung may gantimpala sa naglikha sa atin. Kaya kung yun ay ano, may babalik natin sa ano, na recycle. Tsaka yung ano, kahit yung mga damit natin, ano, medyo nasira, pwede natin ano, referent, tayo na lang ang manahi. Para hindi na tayo masyadong ano, gumastos yung pera natin. Hindi ko talaga mauubos. Kasi kung ano ba, kahit tayo maraming ano, pera, hindi natin kinsayang na ano. O kapag tayo maraming pera ay nasira na sa mga bagay, ay kasi tayo bili na ng bili. Ay isipin naman natin na yung ibang mga tao ay wala naman sila. Mayroong mga tao kasi wala naman pera. Kung wala tayo maraming pera, pero yung iba naman ay walang pera, yun lagi natin iisip na ano. Hindi man yata tayo maraming pera, ay kaya tayo bili na ng bili. Kaya kung may maaari, meron tayong mga gamit ng mga bagay na pwede pa naman, yun muna ating gamitin na ano. Katulad nga dito, yung ibang nga, yung kahit yung tubig ulan, yun din gagawa, nilalagay sila ng istakan doon sa ano, sa pero kung nakita yung mga video na sa mga Amerikano, iipon nila yung ano, yung ulan. So bigla tsaka sa parting Europe, nakikita ko sa India. Pero hindi sa Pilipinas ako nakita na isang kuwan yun, doktora. Mayaman yun, doon pa sa US, doon siya nagtatrabaho. Pero kahit yun doktora na, pero malaking sahod. Pero yun ay yung ano, tinitipid niya yung katulad yung tubig ulan. Meron siyang tubig na galing sa Nawasa. Meron din tubig siya na yung sa ulan. Napakalaking tangke na yung ano, yung ginawa. Kaya nga naman pagka yung mga panlaba lamang, panghugas sa mga kung ano-ano diya, at saka mga pantilig, doon na lang kinukuha nyo sa ano, sa tubig ulan. Alam nyo ano, nakatulong pa tayo dahil kasi nakabawas ng baha. Kasi kung halimbawa yung ulan ay lang natin nakuha, ayun yung pagka naipon ay nagiging baha.
ipon. Nakatulong din tayo sa ano. Pero kung ano naman yung lahat ng mga bahay ganyan, may mga ipunan, di arimuhan din ngayon, no. Doon nga sa ano, yung sa India, may nakita ko puro sila lahat ng mga bahay doon, yung mga ako. Kaya kahit lahat ng mga tubig na kung ano, lahat yung diretso sa ilalim ng lupa. Di nga na may maiiwasan yung baha. Tapos yung mga ilog na kuha, yung pag ay na-filter doon sa ilalim, ay yung mga ilog nabubuhay ulit. Kita niyo sa ano, sa atin sa Pilipinas. Kaya yung makikita mo yung mga ilog ay mga ano na ang tubig ay marurumi na. Ang tubig kasi malimit, galing na lang sa mga bahay-bahay. Ng mga galing sa mga kitchen, mga sa kubeta, yung mga tubig. Kaya kita mo ano, naiiga na yung iba, mabaho na. Hindi, wala na yung mismong bukal doon sa ilalim kasi mga ano, wala na yung mga puno. Kasi mga puno kasi yung mga nakakatulong para yung halimbawa pag umulan, kaya yung mga puno pagka ano, wala na, naputol na eh. Kaya ngayon yun ang isa sa malaking tulong. Halimbawa, meron tayong hukay, natapos si hukay na yun, pupunan nyo ng bato. Tapos yung mga tubig ulan to, halimbawa, puno na yung inyong mga ipunan ng tubig, halimbawa, tangke o kaya drum. Ay ngayon, yung mga overflow naman na yun, ito naman yung pupunta sa hukay na maraming bato. Tapos diretso yung sa ilalim. Tapos pagka nagtagal, pupunta yun sa ilog. Kaya yung mga ilog, mabubuhay uli. Kagaya ng ginawa yung isang Thailander na yung kanila dating ilog ay tuyo na. Pero ang ginawa nga niya, naglagay sila ng mga hukay-hukay. Tapos pag umuulan, doon pumupunta ang, ano, ang tubig. Hukay-hukay yun. Pagkatapos doon sa tabi para wag gumuho yun, tinamnan niya ng mga puno para hindi gumuho yun. Di yung mga tubig, doon na iipon sa bawat hukay-hukay. Tapos bawat hukay may mga puno para hindi yung gumuho. Abay nga naman ano, yung ilog sa kanila na dry na, tuyo na, abay nabuhay ulit eh, nagkaroon ng tubig. Hanggang ngayon, tapos ang ginawa pa niya, nilagyan pa yan ng ano, nasangka-sangka para lumalim-lalim. Tapos inilagyan niya ng ano, ng mga isda. Di nga naman din siya, ay ano, yung nakakapamigwi ito. Nilagyan niya ng bahay doon, ng bahay-bahayan. Pagkatapos, hindi nga naman din may libre na siyang isda. Tapos yung ibang mga tourist, ngayon nag-open na yun eh. Open na sa, ano, sa tourist, yung iba't ibang bansa na napunta doon. Di sila yung pangawil doon. Tapos yung iyong kinawil, di meron naman lutuan doon, pwede mong i-barbecue. Tapos yun, ang ganda nga naman. Biro mo yun, dati natuyo na yung ilog na yun, pero napaganda pa rin niya. Kaya lahat ng bagay, pwede natin i-recycle. Kahit nga yung mga ano yung mga plastic natin na mga butil-butil, pwede pa rin magamit na nakawa. Linisin lang para magamit ulit. Kahit yung halimbawa, minsan mga damit na salit na itatapon na talagang kawa, pwedeng gawin na ano, na basahan. Nakakawala yan, may recycle. Kaya may mga bagay tayong mga gamit na kawan, i-recycle natin. Para sakali naman ay ano, pag ito'y mapakinabangan pa. At nang ano, doon ay makasave naman tayo. So sige, maraming salamat. Hindi pa nagkipag-subscribe tsaka hindi pa pala sa ating mga ito. Sige, maraming salamat. Kaya paalala natin ay tayo ay mag-recycle. Kahit nga itong mga kuwan sa ibang lugar, yung mga tuyong dahon ng ano, ng puno, ginagawa nila, sinusunog nila, tapos ginagawa nilang pinaka charcoal. Aba, nagiging panggatong nila. Yung ano, yung mga tuyo-tuyong dahon nakawan sa ibang lugar din sa Pilipinas, meron din ako nakita yung mga kabataan na nagawa rin ng ganun. At yung mga papel ang ginawa nila ay ano, sinunog nila yung papel, pagkatapos yung pinakaabo na yung ginawa nilang charcoal, pagkatapos ginagamit nila yung panluto. Sa Amerika naman, mga tsaka sa Europe, ginagamit ng papel, binababad naman nila yung mga papel. Tapos pag nababad at malambot na, ginagawa nilang kipil, nierol, pinipiga-piga nila, tapos pinapatuyo. Abay, gamit sa mga ano, yung blower ka lang. Kaya yung unique pero yun yung mga panapon, pero nagamit pa. Kaya mag-recycle tayo. Sige, maraming salamat. Hanggang sa muli.